Pag-usapan pa natin ang 2025 national budget kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kamusta ba ang galaw ng kaso sa Korte Suprema na inihain ng dating Executive Secretary mismo ni PBBM Yes. na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City Representative Ungab? Oo nga, Paps. Wala pang inilabas na pahayag yung Korte Suprema. Pero itong petitioners, nakapaghain na sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ang kine-question nila, Paps, yung mga blank items sa bicameral conference fill in the committee blanks. report. Oh, Yes. oh, oh. Ang pinapatukoy nila doon, Paps, yung pondo, umano, ng NIA, ng DA, at saka ng Philippine Coconut Authority na Okay. sinasabing blanco doon sa BICAM report. Pero may paliwanag naman ng palasyo tungkol dyan, di ba? Wala naman daw masama doon at yung doon sa paglilipat ng budget. At saka una, Paps, si PBBM, confidently sinabi niya na binasa niya yung more than 4,000 pages na budget report at wala daw na any cite doon ng mga blank pages. At doon naman sa petisyon sa Korte Suprema, again, confident siya na strong yung case ng pamahalaan at hindi nga daw niya alam kung bakit nag-file pa ng petition, gayong feeling niya. Napakahirap daw ipanalo or patunayan nung ina-assert nila. Ang sinasabi niya, destabilization. No? May Yes, kinalaman destab. ito sa ganun. Destab. May sagot ba si PBBM sa hiling na i-certify as urgent yung panukalang 200 peso minimum wage hike? Oo, mainit-init na usapin yan ngayon, Paps. Ang sabi ni PBBM, pinauubaya niya, of course, sa tripartite body, yung pag-aaral. Kailangan daw ng masusing pag-aaral kasi hindi lang daw dapat yung panig, of course, ng mga employees yung kailangan tingnan. Meron daw mga empleyado, hindi lang din malaki, pati yung mga maliliit na empleyado na possible na maapektuhan, possible na umalma, kasi ngayon pa nga lang marami ng mga iba't ibang reaksyon na natatanggap ito. So kapag ka nagkaroon na ng masusing pag-aaral, na malalimang pag-aaral yung tripartite body, pwede na sigurong mapag-usapan. Ito, Julie, sa usapin naman ng West Philippine Sea, may reaksyon na ba ang China sa binitawang salita ni PBBM? Wala medyo madiin no? Inisa-isa niya, di ba? May hamon. Oo, hamon, nangahamon. Oo. Wala pang inilalabas na pahayag ulit yung China tungkol dyan. Pero ang Pangulo nga, malinaw naman ang sinabi niya, linawin natin, magkaroon tayo ng kasunduan dito sa West Philippine Sea. Kapag tinigil nyo na yung pangara sa mga mangingisda natin, alisin natin itong typhoon missile ng Alisin ang US. pag-water cannon. Ng mga Yes, tropa itigil natin. lahat ng uri ng harassment na nararanasan ng mga Pinoy dyan sa West Philippine Sea. Magkakaroon ng usapan, kumbaga. They should stop water cannoning, di ba? Sabi nga ni Pangulo. Hindi nga rin daw niya alam, Paps, kung bakit nga nakikialam daw ngayon yung China. Marami nga daw silang missiles na hindi naman natin kino-question, hindi tayo nagko-komento ang Pilipinas bilang isang bansa. Okay, Julie, may ginanap na rally sa EDSA para ihirit ang impeachment ni VP Sara Duterte. May pahayag na ba dito ang palasyo? Tahimik pa, Paps. Tahimik pa ang palasyo. Wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito. Bagamat yung rally malapit lang sa Malacanang compound. Nako, oo. Manila area. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.